Good day everyone, we are Group 2, and today we are discussing the topic Egypt. One of the oldest civilizations, built over 5,000 years ago around the Nile River, found northeastern Africa. How civilizations of ancient Middle East, like Mesopotamia, thrived for over 3,000 years as pharaonic Egypt before being conquered by Alexander the Great in 323 BC. The city of Alexandria, under the Greek Ptolemaic dynasty, became more advanced in literacy. In 30 BC, Egypt was once again conquered by the Roman Empire, and it stayed part of the Roman Empire until 639 to 642 AD, when conquered by Arab Muslims. The gift of the Nile was something Egypt was called by Herodotus due to the Nile River filling every June to September every year. Egypt has over 84 million population living in the 40,000 square kilometers of the banks of the Nile River, while Egypt's capital, Cairo, north, has 2 million approximately followed by Alexandria with over 4 million population. And now for the currency of Egyptian economy, one of the largest in Arab, which is called Egyptian pound. Egyptian pound has the abbreviation of EGP and noted by the symbol LE. They have the design feature of Islamic buildings and other Egyptian motifs. And if we are going to convert 1 Egyptian pound to Philippine peso, it will be 1.22 pesos. So if you have 100 Egyptian pound, you will have 122 pesos and 12 centavos. Now, let's move on to how Egypt thrived. That lies with their geographical terrain, which is called Arabian-Nubian Shield. This terrain is a large mining site of gold, copper, and other rare elements. They are rich in gold mine like Sukari. Another thing Egypt is rich to is their gods and religion. Egyptians are polytheistic country with 2,000 gods. Five example of them is Ra, their sun god; Isis, goddess of magic and motherhood; Osiris, god of underworld and resurrection; Horus, falcon-headed god of sky; and Anubis, jackal-headed god of mummification. In terms of religion, 90% of Egypt's population are Muslim, and the remaining population are mostly Coptic Catholic. Focusing on their communication, they have Arabic as their official language; even widely understood is English. Egyptians grew their food; even their pharaoh ruler have peasants. The villagers and other poor Egyptians farm their land. Their main and most important crop is grain. After they harvested grain, they will grow next is vegetables like onions, leeks, cabbages, beans, cucumber, lettuces, figs, melon, pomegranates, and other fruit trees and vines. Let's proceed to the farming of ancient Egypt. So Egyptian grew crops along the banks of a Nile River, where Kemet or the rich black soil was left from the flood. So Nile River is the longest river along the world. Ito ang nagbibigay ng water for irrigation para sa sakahan at paraan ng transportation. Ito rin ang hanap buhay ng mga Egyptians para sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa panahon ng mga sinaunang Egyptian, meron silang sistema sa pagsasaka na nakabatay sa taunang pagbaha ng Nile River. Ito ay hinati nila sa tatlong panahon na tinatawag din na Season of Ancient Egypt. Ito ay ang Akhet, Peret, at Shemu. Akhet is the induction of the flooding season o panahon ng pagbaha mula June to September. So, dito bumubuhos ang malakas na ulan mula sa bundok ng Ethiopia
na nagiging sanhi ng pag-apaw ng Nile River, kung saan na lumulubog ang mga lupain at hindi pwedeng pagtaniman. Kaya sinasabi dito na there is no farming done. Ngunit dahil din dito, meron ding benefits ang pagbaha ng Nile River dahil ito ay nag-iiwan ng mga matataba at masustansyang lupa na ginagawang pwedeng gawing proyekto ng pagtatayo ng mga templo o pyramid. Sa Peret naman, ito ay tinatawag nila na growing season o panahon ng pagtubo, where the Kemet was rich and fertile soil is plowed and seeded mula buwan ng October hanggang February. So sinasabi dito na mga lupa ay pwede nang bungkalin at pagtaniman ng mga gulay at iba pang halaman. Dito rin ay gumagamit sila ng mga kanal upang bigyan ng tubig ang mga bukirin. Sa panahong din ito ay naabala ang lahat sa pagtatanim upang masiguro ang kasaganahan sa buong populasyon. At ang panghuli naman ay ang Shenu or harvesting season o panahon ng pag-aani mula sa buwan ng March hanggang Mayo. So sinasabi dito na ang panahong ito ay panahon ng kasaganahan kung saan ang magsasaka ay inaani na ang kanilang mga pananim tulad ng trigo, gulay at iba pang mga halaman. Pagkatapos nito ay inaayos nila ang mga kanal o bukirin bilang paghahanda sa kasunod na pagbaha ng Nile River. At ang panahon ding ito ay tinuturing na panahon ng pasasalamat sa Nile River dahil sa biyaya nitong dala. After the season of the ancient Egypt, let's proceed to the ancient Egypt's medicine. When they believed that prayers are the solution of the health problems, and since they thought that gods, demons, or bad spirit are causing disease. Base dito, naniniwala ang mga Egyptian na ang mga paunang lunas sa mga karamdaman o sakit ay sa pamamagitan ng pagdadasal o mga rituals na ginagawa. Bukod dito, ay meron din silang mga pamamaraan tulad ng panggagamot gamit ang mga halamang gamot sa mga nabaling buto o mga kasukasuan. Kabilang dito ang paggamit ng dahon ng willow upang maibsan ang mga pamamaga. After the ancient Egyptian medicine, let's tackle the Egyptian mathematical numbers or the hieroglyphs numbers. Saan ang mga Egyptian ay lumikha ng sistema ng bilang gamit ang simbolo o larawan. Ang mga simbolong ito ay mahalaga sa pangangalakal sa pagpapatayo ng mga gusali at sa iba pa. Number 1 ay sumisimbolo sa single stroke o isang guhit. Ang number 10 ay sumisimbolo naman sa noble for cattle o tanikala para sa baka. Ang 100 ay sa coil of rope o sa paikot na lubid. Ang 1,000 ay sa lotus flower. Ang 10,000 ay sa finger, mga daliri. At ang 100,000 naman ay sumisimbolo sa tadpole or sa frog. At ang 1,000,000 ay sumisimbolo sa figure of a god with raised arms. Ang mga simbolong ito o larawan ay nagpapakita ng kahusayan ng mga Egyptian pagdating sa mga numero. Let's proceed to ancient Greek invention. Number 1 is the ox rope lodge. Ginagamit ito ng mga Egyptian para mas padali ang pagsasaka. Yung kalabaw o ox ang humihila ng araro para ma-turnover sa lupa. Dahil dito, mas mabilis silang makapagtanim ng grains tulad ng wheat at barley. Second is the sickle. Ito ay isang curved blade o nakakurba ng kutsilyo na gamit sa pag-ani ng mga butil, gaya ng trigo at barley. Madali nitong napuputol ang mga tangkay ng halaman kaya malaking tulong sa mga magsasaka noon. Number 3 is irrigation. Nakaimbento sila ng irrigation system gamit ang mga kanal para makadalo ang tubig mula sa Nile River. Papunta sa mga taniman, dahil dito, kahit tag-init, nakatanim pa rin sila dahil may supply ng tubig. Number 4 ay shadow. Ito ay parang balancing pole na ginagamitan para makakuha ng tubig sa ilog o kanal at maakyat ito ng mas mataas sa lupa. Parang sinaunang timba system ng mga Egyptian. Kasunod ay wigs. Noong mainit ang panahon, nag-aayat sila ng ulo para maiwas kuto. Pero para magbukang maayos pa rin, nagsusuot sila ng wigs. Yung mayayaman pa nga, naglalagay ng perfume, beeswax, para mabango at stylish. Kasunod ay surgical instrument. Ang mga Egyptian ay marunong na sa basic surgery noon. Gumagamit sila ng bandages, needles at scissors para gamutin ang sugat at sakit.
parang unang version ng mga gamit ng hospital ngayon. Cosmetics makeup. Gumagamit sila ng suot o lead minerals para gumawa ng eyeliner na tinatawag na kohl. Bukod sa pampaganda, naniniwala sila na proteksyon nito laban sa evil eye. Kasunod ay black ink. Gumagamit sila ng black ink gamit ang beeswax, soot at vegetable gum. Ginagamit nila ito sa pagsusulat ng mga papyrus. Ito ay nagsimula ng paraan ng dokumentasyon noon. Kasunod ay papyrus. Ito ay unang papel na gawa sa papyrus plant. Ginagamit nila ito sa pagsusulat ng mga records at minsan ginagamit din ang halaman bilang kahoy sa paggawa ng bangka. Kasunod ay mummification, isang 7 days process ng pag-preserve ng katawan para sa afterlife. Tinatanggal ang internal organs, pinapatuyo ng natron salt, nilalagyan ng pabango at pinabalot ng bandages. Ang panghuli ay toothpaste. Sila rin ang unang gumawa ng toothpaste gamit ang abo, eggshells at ox hooves powder. Ginagamit nila ito para manatiling malinis at maputi ang ngipin. And that is all for Group 2. We hope that you learned something from this discussion. Thank you for listening.